Welcome sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po muna natin ang mixing story na ibabahagi ko sa inyo. Ingatan mo anak ko ha? Paalala ni Mr. Sandoval. Opo sir, sagot ko naman bago tuluyang paandarin ang kotse. Ako si Warren, 27 years old, at ako ay personal driver ng pamilyang Sandoval ng 7 taon na. Ngunit 15 years na akong naninilbihan sa kanila. Dati akong boy bago na train bilang driver. 10 taong gulang pa lang ako nang mamatay ang aking mga magulang dahil sa isang aksidente. Kaya kinupkop ako ni Mr. Sandoval dahil magkaibigan sila ni tatay. Sa kasalukuyan ay ako ang tagahatid sundo ng panganay nilang anak na si Roseanne. 21 years old siya at isa sa pinakasikat na modelo sa lugar namin. Nagsilbi din akong bodyguard ni Roseanne dahil maraming lalaki ang nagtatangka sa kanya ng masama. Namanin ni Roseanne ang ganda ng kanyang ina at ugali ng kanyang tatay. Paano ko nasabi? Medyo maldita kasi ang misis ni Mr. Sandoval. Kapag nakilala nyo sila, ay masasabi mong opposite attracts talaga. Sa ngayon, ay hinatid ko si Roseanne sa venue kung saan sila magpo-photoshoot kasama ang partner niya. Pinababantayan nila Mr. at Mrs. Sandoval si Roseanne dahil sinasabi nilang may pagkabastos ang kapartner nito na si Orlando na isa ring sikat na modelo. Habang nagpo-photoshoot silang dalawa, ay napansin kong hindi na komportable si Ma'am Roseanne. Panay na pala ang haplos ni Orlando kay Ma'am, kaya napilitan na akong umepal sa eksena. Hinila ko ang kamay ni Orlando, at nang mahawakan ko ang kanyang kamay, ay bigla niya akong sinuntok. Nakailag ako at sinuntok ko naman ang tiyan niya kaya't napaluhod siya sa sakit. Inawat ako ng maluhaluhang si Roseanne at ng mga crew staff. Napagalitan ako ng manager nila dahil nakailam daw ako. Sir, responsibilidad ko pong bantayan at protektahan si ma'am. Magalang kong sagot sa manager. Gago ka ba? Maganda na sana yung eksena eh. Sinira mo lang yung photoshoot namin. Sigaw ng manager sa akin. Pumagit na si Roseanne at sinampal ang manager ng malakas. Sumusobra na kayo? Matagal ko nang hinihingi na palitan si Orlando, ngunit binaliwala niyo lang. Ginawa lang naman ng driver ko ang trabaho niya. Dapat ang pagalitan niyo ay ang bastos na yan. O takot ka lang kasi isa siyang Rodriguez? Tanong ni Roseanne. Kung ganon, maghanap na lang kayo ng bagong model na kayang baliwalain ang kahiyupan ng lalaking yan. Pero mukhang malabo kayong makakita ng kapalit ko. Kasi kalat na sa lahat ang pang-aabuso nyo. Tara Warren, alis na tayo. Sabi ni Roseanne, sabay hila ng aking braso papuntang kotse. Saan po ba tayo ma'am? Tanong ko sa kanya. Dalhin mo muna ako sa palagi natin pinapasyalan. Sagot niya. Agad ko ang pinaandar ang sasakyan at bumiyahe papunta sa Rojas Boulevard. Tahimik lang kaming dalawa habang bumabiyahe. At nang makarating na kami, ay saktong palubog na ang araw. Niyakap ako ni Roseanne habang siya ay umiiyak. Alam mo, bakit lahat na lang ng lalaki tinatrato ko ng masama? Kasalanan bang maging maganda? Kaya ganito na lang ang aking nararanasan. Sabi niya habang umiiyak. Niyapos ko siya ng maigpit at binulungan. Ma'am, hindi naman ho lahat ng lalaki ganoon. Makakahanap din kayo ng lalaki na magmamahal sa'yo. Hindi lang dahil sa ganda mo, kundi dahil sa iyong mabuting kalooban.
Balang araw, may magmamahal sa'yo. Hindi dahil isa kang sikat, kung hindi dahil isa kang mabuti at mapagbigay na tao. Bulong ko sa kanya. Itinaas ni Rose Ann ang kanyang ulo at bigla niya akong sinunggaban sa labi. Nagulat ako sa kanyang ginawa, kaya medyo naitulak ko siya. Ma'am, bakit ko ginawa niyo yun? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. Ano ka ba, Warren? Hindi ko naman na kailangan maghanap pa ng iba eh. Ikaw lang naman yung hinahanap ko. Hindi mo pa ba napapansin na may gusto ko sa'yo? Pag-amin niya. Pero ma'am, driver niyo lang ako. Baka hindi ko mabigay yung pangangailangan niyo. Nag-aalangan kong sabi sa kanya. Hinawakan niya ang aking kamay at tumitig siya sa aking mata. Warren, ikaw ang kailangan ko. Wala nang iba. Sabihin mo sa akin na mahal mo rin ako. Sabi niya habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Sa puntong yun, hindi na ako nagdalawang isip pa at agad kong sinuyo ang kanyang labi kasabay ng paglubog ng araw. Maraming tao ang nakakakilala sa kanya at agad kaming kinuhaan ng larawan. Napansin ni Rose Ann na may kumukuha ng litrato at agad niya akong hinila papasok ng kotse. Saan tayo pupunta? Tanong ko sa kanya. Uuwi na tayo. Sagot niya. Binuksan niya ang bintana ng kotse at sumigaw. Kung ipopost niyo yung larawan, lagyan niyo ng title ha. Sikat na model kasamang kanyang boyfriend na driver niya. Maliwanag? Sabi niya sa mga tao na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Agad niyang sinara ang bintana at humalakhak ng malakas. Ma'am, anong ginawa mo? Baka pag-usapan tayo ng mga tao. Sabi ko sa kanya. Gago, anong pakialam ko? At pwede ba? Tigilan mo lang yung pagtawag mo sa akin ng ma'am. Dahil simula ngayon, ay magkasintahan na tayo. Huwag kang tumutol kung ayaw mo matanggal sa trabaho, maliwanag? Ang sabi niya. Natawa ako. Ikaw ang masusunod. Sagot ko agad at pinaandar na ang kotse. Mabilis ang biyahe namin, papunta sa nirerentahan niyang penthouse. Pagkatapos kong mag-park at pagbaba namin sa kotse, ay agad siyang tumalon sa akin at binigyan niya ako ng matamis na halik. Binuhat ko siya habang patungo kami ng elevator hanggang nasa loob na kami ng kwarto niya. Mabilis na naglaho ang mga suot namin. Sabay tunulak ko siya sa higaan. Pinagmasdan ko muna ang buong kagandahan niya. Tsaka ako sumampa hanggang sa tuluyan ng may maganap sa amin. Pansin ko ang paghingal niya ng malalim dahil sa tindi ng tinamasa. Halos mawala kami sa katinuan ng mga oras na yun hanggang napayakap na lang bigla ang mga binti niya sa aking bewang. Tanda na narating na niya ang durok. Ilang sandali pa ay sabay kaming bumagsak. Hindi ko namalayan na nakatulog siya ng dahil sa pagod. Humiga ako sa tabi niya at niyakap siya ng mahigpit. Tsaka ako na rin pinikit ang aking mga mata. Nagising ako dahil sa biglang may nag-doorbell. Agad akong nag-ayos ng sarili bago tumakbo papunta sa pintuan. Binuksan ko agad ang pinto at nakita ko sila Mr. and Mrs. Sandoval. Nasaan si Rose Ann? Tanong niya bago sila pumasok sa penthouse. Nininervyos ako. Dahil baka makita nila si Rose Ann na walang kahit ano sa sarili. Pagpasok nila, ay agad na pupunta si Mrs. Sandoval sa silid ni Rose Ann. May nangyari na ba sa inyo ni Rose Ann? Tanong sa akin ni Mr. Sandoval. Bago ko makasagot, ay biglang sumigaw naman si Mrs. Sandoval.
Agad kaming tumakbo sa kwarto at nakita din ni Mr. Sandoval si Roseanne. Nilapitan agad ako ni Mrs. Sandoval, sabay sinampal ng malakas. Walang hiya ka? Bakit ginawa mo to sa anak ko? Sigaw ni Mrs. Sandoval. Agad naman siyang inawat ni Roseanne. Ma, walang ginagawang masama si Warren. Maluhaluhang sabi ni Roseanne sa kanyang ina. Oo nga naman, mahal. Natural lang naman na gawin nila ito kasi nagmamahalan sila, di ba? Sabat ni Mr. Sandoval. Nilapitan siya ng misis niya at sinampal din. Isa ka pa? Ganyan talaga kayong mga lalaki, no? Pag sinabi lang ng babae na mahal ka niya, ay agad yung pagsasamantalahan. Sigaw nito sa kanyang asawa. Hoy, ikaw kaya ang nag-first move, no? Sino ba naman ang makakapaniwala? Dahil Miss Universe noon ay may gusto pala sa kanyang hardinero. Sagot ni Mr. Sandoval hanggang sa nagsimula na silang magbangayan. Ngayon ko lang naalala. Hardinero nga pala dati ni Mrs. Sandoval ang kanyang mister. Dating kasama ni Mr. Sandoval ang aking mga magulang na naninilbihan sa pamilya nila Ma'am Sandoval noon. Pinapanood lang namin ni Roseanne ang kanyang mga magulang habang sila ay nagbabangayan. Lumiyon si Ma'am sa aming dalawa. Hoy, anong tinitingin niyo dyan? Magpaliwanag kayong dalawa. Sigaw nito sa amin. Agad nagbihis si Roseanne bago lumabas ng kwarto at pumunta sa sala. Umupo kami sa sofa habang nakaupo sa aming harapan ang mga magulang niya. Hinayaan kami ni Sir na magpaliwanag habang tahimik lang si Ma'am na nakikinig. Nang natapos na kaming magpaliwanag, ay nagsalita si Mr. Sandoval. Alam niyo naman ang mangyayari sa inyo pagkatapos nito. Pag-uusapan kayo ng mga tao. Malamang, ikukumpara kayo sa amin ng ma'am niyo. Umuwi muna kayo sa Davao para pahupain ang issue. Kung desidido ka, Roseanne, ang pakakasalan mo si Warren, walang problema sa akin. Ayoko lang mapagdaanan niyo ang naranasan ko para lang maipaglaban ang nanay mo sa magulang niya noon. Pero paalala lang, Warren, huwag na huwag mo nga hayaang masaktan ang anak ko. Ingatan mo at mahalin mo siya, kagaya ng pagmamahal ko sa kanya, maliwanag. Pagpapaalala ni Sir. Opo, Sir, sagot ko. Subukan mo lang saktan ng anak ko. Puputulin ko talaga yan. Liwanag. Pagbabanta naman ni Ma'am. Ano ka ba naman, Ma? Huwag mo naman takutin si Warren. Sabat ni Roseanne. Mukhang hindi na kayo nasanay. Basta ingatan niyo ang isa't isa at maging matatag ang inyong pagsasama. Nag-book na ako ng flight papuntang Palawan. Maghanda na kayo. Sabi ni Ma'am Sandoval sa amin. Naging maayos naman ang flight namin papuntang Palawan. At doon kami pansamantalang tumuloy sa rest house nila. Doon na rin dinaos ang aming kasal na tanging mga malalapit lang na kaanak namin ang pupunta. Sinisigurado din ng mga magulang ni Roseanne na maging safe kami. Matapos mga anak ni Roseanne sa aming panganay, ay lumipat kami sa Davao at doon na namin pinalaki ang aming mga anak. Buntis si Roseanne ngayon sa aming kambal. 8 taon na rin ang lumipas at naging mas matatag kami ni Roseanne. Maraming nag-alok kay Roseanne na bumalik sa pagmumodelo, ngunit tinanggihan niya. May trauma na raw siya sa nangyari sa kanya noon habang nasa industriya siya ng modeling. Marami mang pagsubok na dumating at darating pa ay mananatili pa rin kaming matatag na mag-asawa. Haharapin namin ang pagsubok ng magkasama bilang pamilya. Kaya tama nga ang kasabihan, basta driver, sweet lover. At yan po nagtatapos ang maiksing love story ni Warren at Roseanne.